Hello guys, welcome to my channel again. So today is Tuesday and it's the second day of spring break. So guys, for today's video, gusto kong pag-usapan natin kung ang mag-asawa ba pagdating dito sa Canada, kailangan ba nilang kumuha ng joint account or mas maganda na individual account pa rin yung meron sila sa bangko. So ang gusto kong bigyan ng emphasis dito is yung pagkakaroon ng joint account. Mas in favor ako doon, mas leaning ako towards doon as opposed sa pagkakaroon ng individual account for of course for my own personal reasons. And gusto ko sabihin sa inyo na this is just my opinion. Alam natin may kanya-kanya tayong mga opinion, so kung hindi kayo agree sa akin, that's fine, that's totally fine. Just share your comment na lang kung bakit sa tingin nyo hindi kayo agree at sa tingin nyo kung ano yung mas magandang opinion para sa inyo. Pero on my part, well, just a short backstory. Nung dumating kami rito sa Canada around 9 years ago, at first mga individual account ang meron kami. Meron akong sariling individual account sa Scotiabank. Si Mami meron din siyang sariling individual account sa Scotiabank. Tapos for 4 years parang ganun yung setup namin eh. May kanya-kanya kaming individual account. So yung sahod ko pumapasok sa account ko, tapos yung tatanggap ng mga bata na child benefit pumapasok sa account ni Mami. Ang reasoning namin nun is para may kanya-kanya kaming pera. Pero to make the long story short, na-realize namin na hindi mainam yon for the growth of the family, especially sa trust between the husband and the wife. Kasi meron kaming mga kakilalang mga naging kaibigan dito na minsan yung bahay hindi niya alam yung bank account ng lalaki and vice versa. Tapos mabibigla na lang si babae pag umuwi sila sa Pilipinas, bakit napakaraming pera ni lalaki. Pero kasi nga may secrecy involved, kasi nga may kanya-kanya silang individual bank account. So naisip ko hindi maganda yun para nga sa relationship na mag-asawa. Kasi alam nyo guys, pagdating nyo rito sa Canada, wala kayong ibang kakapitan kundi kayo lang, kayong mag-asawa lang. Tapos kung magkakaroon pa kayo ng secrecy between the two of you, yung trust nawawala. Tapos nagkakaroon ng fear, distrust. Tapos pag nagkaroon na ng distrust, lagi na lang kung ano nang iniisip. And also na research ko na in the event na kung sino man yung may individual account na mawala, for example maaksidente or basta may mangyari mawala siya, kung wala siyang iniwan na will, last will and testament dito sa Canada, ang mag-hold ng account na yun is yung provincial government. Tapos ang government ang magde-decide kung kanino mapupunta yung pera based sa mga provincial laws, existing provincial laws. So hindi ko alam, hindi ko na-research kung magkano yung mapupunta sa asawa, magkano yung mapupunta sa mga anak, hindi ko na-research yan. Pero ang pagkakaalam ko, yung provincial government ang parang magkakaroon ng custody sa account ng individual na namatay, and ang provincial government ang magde-decide kung paano hahatiin yung pera sa bangko na naiwan ng namatay, since walang will na naiwan. So kahit asawa mo na yung so kahit sabihin natin na yung mga surviving family mo is yung asawa mo at yung mga anak mo, hindi nila makokontrol yung bank account ng namatay na individual, at ang province ang magte-take custody ng account na yun. So isa sa mga major factors na na-realize ko na hindi talaga maganda yung individual account, lalo na kung may mga anak at asawa ka. Parang ang hirap ipakipagsapalaran sa provincial government yung pera na maiiwan mo kung wala kang will and testament bago ka namatay. So yun yung information na gusto kong share sa inyo kung mag-asawa kayo na pupunta rito sa Canada. Now, nung na-realize ko to, tas na-inform ko nga si Mrs. kung bakit kailangan na naming magkaroon ng joint account, agad kami nagpunta sa bangko. So unang-unang ginawa namin, pinasara namin yung
bank account niya. Tapos yung existing Scotiabank ko, nag-request ako sa banko na gawin na lang joint account. Para parehas kami may access sa account na yon, so hindi kailangan mag-worry ni Mrs. or ni Mr. kung may mangyari sa kanila at sino ba magte-take custody ng account na yun. Tapos nung si Mrs. na nakapag-work na, yung RBC account namin, doon naka-direct deposit yung sa akin niya. Pero joint account pa rin yun. So, pero kaming dalawang bangko rito, isang Scotiabank at isang... So, meron kaming dalawang bangko rito, isang Scotiabank at saka isang RBC Bank na parehong joint account. Wala na kaming individual account kasi kailangan yun eh. At least nakikita ni Mrs. kung ano yung mga ginagastos ko. Tapos nakikita ko kung ano yung mga ginagastos niya, yung mga expenses niya. And so far, nakikita ko na maganda naman yung nagiging epekto namin sa aming relationship bilang mag-asawa. Kasi wala nang tinatago. Nakikita namin kung ano yung mga gastos namin. Tapos, it will help strengthen your bond as husband and wife. And yung trust patuloy na lalaki instead of mawawala. And magandang example yun sa mga bata. Kasi makikita nila na si Mami at si Daddy naka-joint account. So, kung may asawa ka na, bakit kailangan mo ng individual account? Hindi mo kailangan ng individual account kung may asawa ka na. Ngayon, kung gusto naman ng kada isa nyo na magkaroon ng individual account, it's still up to you. Pero hindi ko maisip kung ano yung mga pros ng pagkakaroon ng individual account kung may asawa ka na. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Ano yung mga pros ng pagkakaroon ng individual account kung may asawa ka na rito sa Canada? Unless may plan mo kang mag-divorce in the future. So, I don't think kailangan mong magkaroon ng individual account kung wala ka namang planong i-divorce yung asawa mo. Kasi isa pa yun, kung may plano kang i-divorce yung asawa mo, meron kang vested interest bakit gusto mo i-retain yung individual account mo kasi may gusto kang itago sa asawa mo. So, yun lang guys. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano yung mga pros ng pagkakaroon ng individual account? Tapos, ano naman yung mga cons ng pagkakaroon ng joint account dito sa Canada? So, just drop your comment below guys. I wanna read them. Let's share each other's opinions para magkaroon tayo ng malawak na pananaw sa mga bagay-bagay. And for those naman na pupunta rito sa Canada, pag-isipan nyo rin mabuti kung may asawa kayo na kasama na pupunta rito sa Canada, pag-isipan nyo mabuti kung nararapat ba na manatili kayo as individual account or mag-joint account na lang kayo. So there you go guys. I hope paano nag-enjoy kayo sa munting usapan natin ngayon. And kahit pa paano, naging entertaining yung video ko kahit na short lang. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends also. So opinion ko lang to guys. Wala pong samaan ng loob, wala po sana magbabash. Hanggang sa susunod po. Bye!